At ngayon pag-uusapan natin ang mga iba pang kailangan pag-usapan, Miss Eto Naika, na. through a rapid fire na segment. So para kami ditong may pa happiness or chocolates, mga ganun. Mabilisang Ang chika. isasagot nyo lang po ay worth it or hindi na uulitin. Ayan. Hindi naman siya nag-overthink dito. So, mabilis yung hindi masasagot. nag-overthink si Madam. Dapat dito kasi talaga hindi ina-overthink ang mga bagay-bagay. Are you ready, Madam? Ready. Okay, Miss Naika, worth it bang magpuyat para makabuild ng mas magandang future? Worth it. Worth it bang isakripisyo muna ang me time para sa work at pamilya? Worth it. Worth it po ba mag-start over sa bagong career kahit nakakatakot? Sobrang worth it. Worth it ba mag-take ng online work para mas may flexibility as a mother? Worth it. Worth it po bang i-give up ang stable routine para sa mas malaking opportunity? Worth it. Yes. Laban, worth it bang matutong gumawa ng mga bagay na dati akala mo hindi mo kaya? Yes, super worth it. Worth it po ba magtiis muna sa adjustment period para makaahon later on? Worth it. Okay. Worth it bang i-prioritize ang long-term goals kaysa sa short-term comfort? Yes, worth it. Worth it po bang isang tabi muna ang social life habang binubuo ang career? Yes, worth it. Worth it ba harapin ang mom guilt habang tinatry mo ring i-build ang sarili mo? Worth it. Worth it po bang pumili ng setup na mas praktikal kahit mas nakakapagod? Worth it. Worth it bang isugal ang comfort zone para sa mas malawak na future? Yes, worth it. Oh, I love it. And the $1 million question is... After everything na give up mo, after everything na pinili mong gawin, the question is, worth it ba? Worth it. I love worth it lahat. Perfect score, worth it lahat. Alam mo, Madam, ikaw ang pinakauna, no? Oo. Pinakauna na Pero, perfect ay, lahat ano yun? worth it. Kasi May gusto akong i-clarify Okay. actually. Ano Doon mga sa gusto mo item number i-explain? 7. Okay. Yung magtiis muna sa adjustment period para makaahon later on. Ano yung tiniis mo sa adjustment period na yun? Mhm. Siguro yung talagang nawalan ako ng social media that time. Kasi nag-focus ako na kailangan magkaroon ako ng skills. Imbis na nagne-Netflix ako, imbis na nag-scroll ako, nag-aaral ako para ma-build yung skills ko. Ooh, nag-upskill Yes. instead of Netflix. Yes. But ano yung ibang mga bagay that you wanted to clarify? Parang, i-clarify ko lang na that time kasi, parang konting time mo lang naman, isasakripisyo yung mga bagay na yon compare dun sa long-term na resulta. Mhm. Diba? Kaya puro worth it ako kasi ayun yung ayun yung na-experience ko. Hindi, tsaka as a mom kasi lente ng nanay, di ba? Parang lahat naman tayo sa mga nanay natin, alam natin, sabi nga nila, moms know best. So talagang sila yung, kapag nagsakripisyo para sa anak, talagang para sa anak to. Hindi siya yung dahil wala lang, di ba? Talagang para sa anak. Pero ito, gusto ko din balikan yung sa social life. Di ba sabi ni Madam, worth it na i-give up mo muna yung social life. Ngayon na dahil na pag-uusapan lang naman, how was your social life, Madam, bago ka naging mom? Tapos ngayon na mom ka na, ano yung mga parang hindi mo na nagagawa, pero mababalikan mo naman with your friends kapag kunwari, lumaki-laki na tong si baby number 2. May mga ganun ka ba? Actually kasi, dun sa previous work ko, sobrang late lang din ng circle ko. Okay. So hindi talaga ako mahilig makipag-socialize sa mga tao. Kaya nung nag-work from home ako, ang konti lang ng adjustment sa akin. And since nag-resign na nga ako, yung mga work friends ko, hindi na rin sila nakakapasok. So talagang hindi talaga ako na parang wala na akong social life. Hindi talaga kasi hindi ko ugali din talaga na makipag-socialize. So sobrang rewarding talaga sa akin na nasa bahay din talaga ako. Wala akong hinanap-hanap. Alam mo sa lahat ng kwento ni Miss Naika, parang nare-realize ko na ito talaga yung buhay na meant for her. Yeah, yun. Kasi exactly. parang lahat nag-a-align, di ba? Parang, and it's not a bad thing, guys, kung halimbawa may mga kailangan din kayong i-adjust sa mga personal experience nyo. Lahat naman tayo ganun. Pero yung mga ganitong moments na may nakakausap ako na like, parang lahat ng stars nag-align. Yeah. Parang binless ka sa part na yun. And I think it's also coming from the fact na breadwinner ka. Baka ito yung May pinromise purpose. sa'yo na buhay na, okay,
dahil naging breadwinner ka naman, ang dami mong tinulungan, at least itong sa personal na buhay mo, halos Ayos, wala ka nang poproblemahin. Parang ganon. papadaliin na lang, no? I mean, Yes. may challenges pa Of rin. course, But not mm-mm. everyone chooses that na suportahan yung pamilya. Kasi that is a sacrifice on its own na ang dami ding hinihingi nun Mm-mm. versus you focus on yourself, Yes. diba? Kaya nga, yung iba nagsasabi na, bakit nyo nire-comment, mga VA creators na, bakit nire-romanticize yung pagiging VA, yung work from home. Yung part nila, naiintindihan ko, siguro kung hindi sila super saya doon. Pero kasi Okay, ako, talagang mm-mm. nire-romanticize ko siya. Kasi talagang sobrang saya ko sa setup ko. It works eh. It works kasi for you. Diba, iba-iba tayo Yeah. ng iba-iba tayo ng personality. Kasi yung iba, lagi nilang sinasabi na, hindi naman super lahat para sa work from home. Kasi yung iba Yeah. nabe-burnout ng walang social life. Pero wag nyong ilahat. Kasi may mga for example, yung mga introvert, mga nanay, especially mga nanay na sobrang perfect sa kanila yung setup na to. Actually, nung sinabi ni Madam na ayun nga, para sa iba, hindi nag-work sa kanila yung VA. Ang tanong, bakit kasi kayo nasa video ni Madam? Pinipilit. Ayaw nyo pala nung nag-VA. Ba't kayo doon nanonood sa FYP niya? Baka diba? yun yung trade-off. Yun naman. Yun yung trade-off. Oo. Babalik tayo dun. But I think Mm-mm. it's a great reminder lang din na parang when you think of kung anong path ang ititake, kung sa trabaho man, aside sa paghahabol ng pera, kasi gusto natin yan Yes, you lahat. like money. Parang dapat aligned lang din siya sa kung anong importante para Yes. sa'yo. Kung anong gusto mo for yourself, those that you the things that you value. Para maging madali. Kasi kita natin, like, hindi madali yung maging nanay, mag-balance ng all of that. Pero ang ganda-ganda lang na Miss Nika, relax na very relax na fresh. siya. Kasi Mm-mm. lahat ng decisions niya aligned sa gusto niyang buhay. Yes. And So, very, ganda very naman. happy siya sa mga naging decisions niya, kung nasaan siya. Pero very briefly lang, Madam. Sa I mga like that. Yes, I think you're going there. halimbawang, syempre iba-iba tayo sitwasyon. May ibang moms din na baka hindi nila nagagawa yung gusto nila or baka may ginagawa silang hindi naman din nila gusto. Meron ka bang mapapayo sa kanila? Sa mga moms natin na iba naman yung sitwasyon sa sitwasyon natin. Siguro, wag kayong mahiyang humingi ng tulong. Oh. Kasi, kung ikaw, sasaluhin mo lahat, pag-aalaga sa anak, pagtatrabaho, household chores, kung feeling mong kakayanin mo lahat and eventually ma-burnout ka, hindi masamang humingi ng tulong. May support system ka, kahit yung mga in-laws mo, parang hindi ka para magpaka-superhero. Kasi eventually, yung mental health mo yung maapektuhan, lahat aayawan mo, lahat parang hindi na tama yung nangyayari. And ang masaklap kapag yung health mo yung maapektuhan, True. talagang hindi Hirap. ka na magpa-function ng So, humingi ka ng tulong kung kailangan mo talaga. Ay, important ang ganda yun. nun. At never ka nahiya humingi ng tulong? Was there ever a moment na parang, ayoko, pero kailangan? Or Oo. it's always been natural to you na Mm-mm. humingi ng tulong? Hindi, kasi yung husband ko laging nandyan. So, parang... Ino-offer na niya. Or ino-offer na niya Talaga kasi. naman. Oo, parang hindi Naset ako na siya. parang love ganun that. kami. For example, sa pagko-content, Ay. magko-content ako dito, siya yung taga-setup ng ganito, taga-setup ng mga kaya parang tagalinis ng ganito kapag may Mas gagawin ako. partnership So, talaga walang, yun. hindi ko na-feel talaga na ako lang lahat to. Pagod na ako sa buhay. Oo. Wala akong ganun. Thank you. Diba? Akala nyo Take matututo notes. lang kayo sa motherhood ni Miss Nainggit pa kayo ngayon. Diba? Akala nyo Important makikinig din lang yan. kayo, mainggit pa pala kayo. Yun ang hanapin nyo. Oo. Yung may yung hindi mo Yes. kailangan ding hingin. Oo, yung kumbaga, yun nga, hindi ka mahihiyang humingi ng tulong but at the same time, hindi mo na kailangan humingi ng tulong. Yes! Perfect! Ang ganda nun! Kagaya ngayon siya nagbabantay na Exactly! Actually oo. guys, bago kami nag-roll, andito yung partner Buong ni Miss family. Naika and ang kanyang kids. Dala-dala Diba? Very sila supportive. here. O, nainggit ka na naman. Napaisip ka sa mga choices mo. Oo, hiwalay. Ay, hindi Ay, pala. ay, ay. Ibang episode pala Choice yun. yun. Worth it ba? But then, so we've learned so much and thank you so for like sharing the journey na pinili mo na, no? And madalas, di ba, pag tatanungin ko may mga regrets, most of the time Yes. wala kasi it led you to where you are now. Mhm. Pero sa mga alam mo na, sa mga natutunan mo and sa experience, if you could look back and like change certain things or if there are things lang Oh. that you would do differently, kung may opportunity lang Mm-mm. or like lessons na pwede mong impart sa iba, Mm. what would those be kung meron man? Siguro mas maaga ako sanang tinapangan. Kasi maraming opportunities pa na napalampas ko dahil lang takot ako. Oh. Siguro kung mas maaga, mas napaaga pa din yung journey ko. Wow.
Alam mo, sa mga sinasabi ni Miss Naika, parang halata talaga na happy siya sa ginagawa niya. Kasi, di ba, kunwari kung totoo naman, as cheesy as it may sound, di ba, parang sinasabi natin, no regrets. Yeah. Kasi parang dito tayo natuto, dahil dito naging ganito akong tao. Pero kung halimbawa may mga isa-specify tayo, marami tayong nasa-specify. Pero bihira din yung tao na pag tinanong mo ano yung regret niya, sana inagahan ko pa. Kasi ganun siya nag-e-enjoy sa ginagawa niya na, ay, sana pala inagahan ko pa para mas marami pang years yung nagagawa ko yung ganito. And ayun, kapag ganun yung situation nyo rin, like Miss Naika, panghawakan nyo. Kasi ang ganda nung ganung experience. Yeah. Yes. Parang, why was I so afraid? Yung mga ganun, no? Oo. And ang ganda, kasi at least, hindi mo man mababago yung mga nangyari. Yung mga natutunan mo pa rin, very valuable to the people who follow you and are inspired sa journey mo. So, sa mga listeners natin Yes. na na-inspire dito, curious, pati sa love, everything, Sa lahat. Oo, kasi nainggit na kayo kay Miss Naika, di ba? True. Where can they find you? Hello mga mi. So, yung mga kami ko dyan, alam naman nila na meron akong Facebook, TikTok, Instagram na Naika VA Mom. Ayun lang po. Doon lang po ako nag-aan. And that is Ayun. NY. NYKKA. NAYKKA. NAY. If this episode made you reflect on your own life decisions, then maybe it's time to ask yourself the same question. Yung mga choices mo, career moves, love life, big risks, or even those random impulsive decisions, worth it ba talaga? If you enjoyed this conversation, make sure to search and follow Worth It Ba on YouTube for the full episode. And if you have your own Worth It Ba moment, share it with us in the comments. Because at the end of the day, every choice comes with a story.